Dalawang Pinoy nga po ang tila gumagawa ng pangalan at nangangalampag sa mundo ng boxing. Maituturing na magiging world champion sa hinaharap, likas na may talento at sipag sa pag-eensayo para magtagumpay sa bawat laban na itinakda. Una na dito ang 24 anyos na tubong Negros Occidental, ang tinaguriang Negros Hitman ng Philippine boxing na si Herlan Gomez. Ito'y matapos nga po nawasaki na sunod-sunod ang mga ipinagmamalaking pambato ng bansang Thailand. Tila naging Thai destroyer ang kababayan nating ito mga idol. Isa sa mga prospect ngayon ng Bantamweight Division. May kartadang 11 panalo, 8 dito ay tinapos by a knockout at isang talo lamang. September 28, 2023 ay naiuwi at napasakamay nito ang WBC Asian Silver Bantamweight title. Nang wasakin at pabagsakin ito ang kalabang Thai boxer na si Comgrich Nantapek sa unang round pa lang ng kanilang sagupaan. Kung inyo pong titingnan ang resume ng Pinoy na ito mga idol, nakaraang taon, 2023, ay nagkaroon nga po itong Pinoy ng 6 na magkakasunod na laban sa loob lamang yan ng isang taon. Tama kayo ng dinig mga idol, 6 na laban sa loob lamang ng isang taon. Matindi itong Pinoy na ito mga idol. At ang nakakabilib pa dito ay lahat nga po ng 6 na nakalaban nito ay talaga namang hindi na narinig ang final bell. Winasak at pinabagsak lamang ng Pinoy. Herlan, right uppercut there and for a second time and that's it being waved off. Herlan going. Ang unang laban nga po nito ay noong January 25, 2023 na naganap po sa bansang Thailand kung saan nakasagupa niya ang Thai fighter na si Thanachai Kamun na brutal na winasak ng Pinoy sa loob lamang ng 2 round. At isang buwan nga lang po ang nakalipas mga idol, February 22, ay muli na naman pong lumipad papuntang Thailand itong Pinoy fighter para kaharapin naman ang veteranong boksingero ng Thailand na si Vichapu Laikaw. เดินมุดเข้าใส่เลยครับมวยประเภทไฟเตอร์ครับ แต่ว่าโตหนักๆแรงๆครับเฮอร์ลันโกเมสเจอลูกเก่าของปิกนี่ต่อยลำตัวครับดีครับชัยภูมินี่ก็มีอดีตแชมป์โลกเลยครับพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์เลยครับเกิดที่นั่นโอ้โหหลวงตัวหนักๆครับมาแล้วครับอีกท่านของเฮอร์ลันโกเมสนะครับก่อนที่บรรดามวยสร้างของประเทศไทยนี่ Sa pangalawang round mga idol ay nagpakawala ng body shot ang ating kababayan na nagpabagsak sa veteranong Thai boxer. มาแล้วครับโอ้โหโดนลำตัวครับร่วงเลยครับปิกนี่หมัดขวาเต็มๆครับอาจารย์วรวุฒิเดือนขาวนับเลยครับโอ้ดูครับทำหน้าตายิงไปต่อครับไปต่อโอ้โหพร้อมหรือเปล่าครับเจ้าตัว Nakatayo pa naman ito mga idol pero ilang segundo lang ang lumipas muli na naman nga pong bumagsak si Vicha matapos paulanan ng mga suntok sa mukha ng ating pambato. หมัดขวาแน่นๆมาแล้วครับหมัดชุดครับโอ้คราวนี้โดนหน้าเต็มๆครับยังสู้อยู่ครับอยู่ในช่วง10 วินาทีไม่รีบครับเฮอร์ลันโกเมสครับ Sa pangatlong round naman mga idol ay muli na naman nga pong pinagmukbang ng suntok sa mukha ang kalabang Thai fighter. 1 2 3 4มาเป็นชุดเลยครับโอ้โหอยากกระหาฝนมีท้าเรียกปิกนี่ครับบอกว่าต่อยเข้ามาตอนนี้ครับขอคืนบ้างครับไม่ใช่บอยสเกาต์แต่ก็โอ้โหโดนฮุกซ้ายเต็มใครดีใครอยู่ครับใครอึดกว่าใครทนกว่าเอ้าโอ้โหโดนครับปัดเต็มๆครับแหมร่วงไม่ร่วงครับโดนบัดขวาเลยครับโอ้ต้องทิ้งตัวครับโดนเยอะจริงๆครับชุดนี้อาจารย์วรวุฒิต้องนับอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์วรวุฒิยังให้โอกาสครับโอ้โหบวกหมัดครับ 1-2 เดินทางมาถึงยกที่ 4 Sa pang-apat na round, patuloy pa din ang pagmukbang ng suntok ang kalaban ng Pinoy. Kaya naman, muli na naman itong bumagsak sa pang-apat na pagkakataon. ไหวไม่ไหวครับโดนเลยครับปัดขวา Kaya naman dahil sa malalakas na suntok na sinalo at pinsalang natamo, nagpasya na ang third man in the ring na itigil na ang laban. Wagi ang ating kababayan via 4th round technical knockout. At isang buwan lang din ulit ang pagitan mga idol. March 30, 2023, balik Thailand na naman nga po si Herlan Gomez. Isang veteranong Thai fighter na naman nga po ang kanya makakasagupa na si Pisanu Chimsuntom. Sa pangalawang round nga po mga idol ay nakatikim ng bagsik ng kamao ng Pinoy
ang kalabang veteranong Thai fighter. Just like that. Oh, and that was super cool. At sa pagbangon nga nito, ilang segundo pa lang ay nakatikim na naman ng solidong right uppercut ang kalabang Thai na naging dahilan ng muli nitong pagbagsak. From Herlin, an uppercut to the head. Big right uppercut, and Visanu is down again for a second time. Sa pagpasok naman ng pangatlong round mga idol, ay dito na nga tinapos ni Gomez ang kalaban matapos magpakawala ng isang solidong left hook na tumama sa nguya-nguyaan ng veteranong Thai fighter. Whoa, great right hand there, and that push Herlin. Visanu down again, and that's going to be it. Muli, wagi na naman ng Pinoy via third round technical knockout. At makalipas nga lang po ang 2 buwan, May 25, 2023, muli na naman pong bumalik ng Thailand ang ating pambato para kaharapin na naman po ang isang Thai fighter na si Jack Pangsaktong. Dito ay wagi pa din ang ating kababayan matapos pabagsakin ng kalaban sa pangalawang round ng kanilang sagupaan sa pamamagitan ng isang solidong body shot. Very well placed right hand to the body there from Japan, and again he goes. Japan's guard lowers to protect his body from the body shots. Good body shot there from Herlin. Right hand connects middle, ending that combination with the left hook. Right uppercut from Herlin, and he's down. Japan is down. It was the left uppercut to the body. Beforehand he landed the right uppercut to the body as well, and it doesn't look like Japan's. Matapos nga po ang laban na ito, 3 buwan lang ang nakalipas, August 26, 2023, ay dumayo nga po ang ating pambato sa Dubai at nakaharap naman niya dito ang Indian fighter na si Vikas Dahiya. Sa laban nga na ito ay nakipagsabayan ng Indian fighter sa Pinoy, kaya naman isang liver shot lang ang kinailangan ng ating pambato para paayawin sa laban ng kalabang Indiano. Panalo si Herlan Gomez na ating kababayan via first round technical knockout. At ang pinaka-latest nga po, 1 buwan lamang matapos ang laban sa Indiano, nito lamang September 28, 2023, ay muli na namang nagpain ng bansang Thailand para ipalapa sa ating kababayan. Ang laban na ito ay para naman sa WBC Asian Silver Bantamweight title. Makakasagupan niya dito ang veteranong Thai fighter at world title challenger na si Comgrich Nantapek. Sa mga hindi po nakakaalam mga idol, 13 Pinoy na din po ang nakalaban ng Thai fighter na ito. At ang 9 naman dito ay kanyang tinalo. At ang 4 na siyang tumalo sa Thai fighter na ito mga idol ay sina Albert Pagara, Froilan Saludar, Donnie Ahas Nietes at si Carl James Martin. At may kartadang 32 panalo, 25 dito ay tinapos via knockout at may 8 talo ang Thai fighter na ito. Habang ang suki ng mga Thai fighter na ating kababayang si Herlan Gomez ay may kartadang 10 panalo, 7 ay tinapos via knockout at 1 talo lamang. Sa laban na ito, unang round pa lang ay kitang-kita na angat ang lakas ng Pinoy. Herlin, from what I remember from Herlin, it's making me remember right hand connects for Herlin as he goes low and then high, twice with a body shot. Second one looked like that really affected Concrete. And Herlin trying his own shots. It looks like Herlin's just beating him to the punch. Uppercut right hand from Herlin. Jab down the middle from Herlin too. One, two, and then uppercut there from Herlin. At wala nang 1 minuto ang natitira sa unang round ng laban, kumonekta ang isang solidong left uppercut ng Pinoy na naging dahilan ng pagbagsak ng Thai fighter. Right hand and left hook there from Herlin, and right there, that was the first knockdown. Concrete is on the canvas, no surprise. We've got Pero nakatayo pa naman ito mga idol.
At ilang segundo pa lamang ang lumilipas, muli na naman nga po itong tinamaan ng isang solidong right counter uppercut. Right uppercut there, and for a second time, and that's it being waited. And there we go, right uppercut there to end it. Hernan Gomez is the new WBC Asia Silver. Nagwagi ang ating kababayan by a first round technical knockout at nakuha ang titulong WBC Asian Silver Bantamweight title. At ang pangalawa sa listahan, ang undefeated Pinoy boxer, ang gumagawa ng ingay sa mundo ng boxing sa Pilipinas. Sinasabing susunod na magiging world champion sa hinaharap. Ang southpaw fighter ng maasin Sarangani na si Dave Mark Sereno Apolinario, 24 anyos, alias Doberman o mas kilala bilang Dave Apolinario. Matapos makapagtala ng 16 na sunod-sunod na panalo, itong ating kababayan, 11 dito ay tinapos sa brutal na knockout. At nito lamang nakaraang taon, July 29, 2022, ay gumawa po ng impresibong panalo nang dumayo ito sa South Africa sa isa sa pinakamalaking laban ng kanyang karera sa boxing. Ito'y matapos nitong patulugin sa unang round pa lang ng kanilang sagupaan ang kinatatakutang 3 Division World Champion na si Gideon Buthelezi. Dito ay nakuha ng ating kababayan ang bakanting IBO flyweight title na noong mga panahong iyon ay naubos ang ating mga kababayang kampyon. February 11, 2023, isang matapang na Indonesian boxer ang dumayo sa baluarte ng ating kampyon na si Dave Apolinario upang subukan ang tatag at lakas ng ating pambato. Ito ay si Frankie Rohi na may 22 laban na sa kanyang buong karera sa boxing, habang ang ating Pinoy fighter naman ay galing sa 6 na magkakasunod na panalo at lahat ng ito ay tinapos by a knockout. Kaya naman, hangad ng mga boxing fans na nanonood sa laban na iyon ay maagang knockout din ang aabutin ng Indonesian fighter na ito. Sa unang round mga idol, ay parehong nagpapakiramdaman ang dalawang boksingero. Naman si Rohi. Kaon mo lang. Ayaw ko patong sarit patong makaw. Okay, ngultak ko na. Patong na siguro. Ini ko din isang sarit. Wala na ba? Nagwala ang mga nanonood sa laban nang ipinakita ni Apolinario ang bangis nito sa ibabaw ng lona. At bago pa man matapos ang unang round ng laban, binigyan pa ni Apolinario ng mga kombinasyon sa muka at katawan ng kalabang Indonesian fighter.
pangalawang round ng laban naman ay parang naiinip na ang ating kababayan at gusto nang tapusin ang laban. At habang si Frankie Rohi naman ay walang magawa sa lakas at tindi na ipinapakita ng Pinoy. Napaupo na lamang ang kalabang Indonesian fighter matapos paulanan ng mga solidong suntok sa muka at katawan. Nakatayo pa naman ito mga idol. Pero wala nang ding magawa ang Indonesian fighter matapos muling paulanan ni Apolinario ng mga kombinasyon ng kawawang kalaban. Nagmistulang punching bag na lamang at hindi makasagot dahil sa ipinapakitang lakas ng Pinoy. Pero sadyang matigas ang Indonesian fighter at natapos pa ang pangalawang laban. Ngunit bago pa man mag-umpisa ang pangatlong round ng laban, dahil na din sa mga suntok na sinalo at pinsalang natamo, ay nagdesisyon na ito at ang kampo nito na isuko na ang laban. Dito ay wagi ang ating kababayan na si Dave Apolinario via referee technical decision. August 30, 2023 ay sunod naman itong nakaharap ang pambato ng Mexico na si Brian Mosinos na bumagsak ngunit nauwi pa sa unanimous decision ang resulta ng laban. Pero gayunpaman ay wagi pa din dito ang Doberman ng Philippine Boxing. Hanggang sa kasalukuyan, nananatili pa din na undefeated ang ating pambato at contender ngayon ng flyweight division na atin pong aabangan na maging isang world champion. Siya ay number 9 ngayon sa WBO, number 4 sa IBF, number 2 sa WBA at number 15 naman sa WBC. Ano ang masasabi nyo mga idol sa dalawang magiiting na boksingerong na itampok natin ngayon? Paki-comment lang po ang inyong opinion. Maraming salamat po at God bless.